guys, so ngayon po ay meron tayong i-repair na isang maliit na amplifier at ang model po niya is Crown BFA A25. At kung titingnan nyo, kapag pinipindot natin yung kanyang power button, bali wala po ng display dito sa kanyang panel, pero kung nakikita nyo, meron siyang liwanag dito sa kanyang mga volume control. At kung titingnan na naman natin yung kanyang test valve or yung ating test valve, bali wala naman po siyang nadedetect na shorted. So, ang gagawin po natin yan, susubukan po natin tong i-repair na isang amplifier na to. So, bali kung napapansin nyo po, yung kanyang mga circuit dito sa loob ay puro ng mga alikabok. So, bago tayo mag-proceed, susubukan po muna natin tong linisan. Ayun na nga, baka mayroong magtanong sa inyo bakit ko binaklas lahat. So actually, kung makikita nyo naman, napakadumi na at ang dami na ng alikabok. So naisipan ko na bago natin i-troubleshoot, linisan muna natin yung buong unit. Nang sa ganun, maayos din yung ating pagkalikot ng ating unit and walang sagabal kapag tayo ay nagre-repair. So kung nakikita nyo naman, napakaraming alikabok na, pati na rin yung kanyang mga board. Ito yung kanyang main amplifier, yung fan, at saka itong kanyang tone control. At lilinisan natin to. Tanggalin muna natin itong mga knob. Sa ganun matanggal natin yung mga connection niya doon sa potentiometer. Bali, isa rin palang sira ng unit na to is yung kanyang volume control. Kasi dati kapag ina-adjust mo yung kanyang volume control, minsan humihina at minsan naman lumalakas yung kanyang tunog. At minsan naman garalgal yung kanyang sound. So kapag ganun, ang basic na problem nun yung kanyang potentiometer. So kung napapansin nyo, hindi ko na tinanggal yung mga potentiometer dito sa ating tone control kasi nga papalitan din natin yan. So, pwede namang remedyohan yan ng mga potentiometer. Pero para sa akin, for the long run, and matagalang gamitan din, palitan na lang din natin ng bago itong mga potentiometer. Kung napapansin nyo po, tapos na tayong maglinis ng board ng amplifier na ating ni-repair at makikita nyo naman yung kanilang pinagkaiba. Kanina maraming alikabok, ngayon po ay wala na sila ng alikabok. Ayan, malinis na po silang tingnan. Tingnan natin sa kabilang side. Ayun, so malinis na, di ba? At kung nakikita nyo po, bale, ginamitan na natin siya ng hot air para mabilis siyang matuyo. So, pwede nyo naman siyang ibilad sa araw. Kaya nga lang medyo matagal din yung proseso. Compare sa kapag gumamit na lang tayo ng hot air, mas mabilis siyang matuyo. At saka isa pa, sa mga oras na to, gabi po. Kasi yun lamang yung free time ko sa paggawa ng video. Kasi kapag umaga, hindi rin po ako makakagawa ng video kasi nga po meron din ako ng trabaho. So, pag out ko lang ng trabaho, tsaka ko lang to naasikasong mga ganitong bagay. So, ayun na nga. Tapos na natin siyang patuyuin. And meron akong napansin dito sa ating board na nilinis. And
meron na siya ng mga kalawang. So, intact pa naman yung mga components sa board, pero ang pinaka-best option natin dyan is palitan natin yung mga components na mayroong kalawang. Or yung mga kalawang na yan, yan din yung magiging salarin kung bakit lalong lumala yung problema ng ating unit. So, sabi nga natin, prevention is better than cure. So, habang maaga pa, palitan na natin yung mga components na mayroong mga kalawang. Bale, ito po yung mga components na ating tinanggal and ito yung mga components na mayroong mga kalawang. So, ito naman yung mga components na ating ipapapalit doon sa ating amplifier na nire-repair. So, tara, umpisa na natin! Naman po ay tapos na nating ikabit yung mga components dito sa ating board. At ang gagawin natin yun ay mag-voltage check tayo. At kung napapansin nyo po, tinanggal ko yung mga output transistor. So ito po yung kanyang mga output transistor. So pasiguro po tayo para maiwasan natin na masira yung ating output transistor. So tara, proceed na po tayo sa pag-voltage check. So nakaset po yung ating tester sa ating DC voltmeter. So ipa-plug po natin yung ating unit. So, plug ko lang po yung ating unit. Ayan. So, mag-voltage check po tayo. So, check natin yung supply ng ating amplifier. So, ito po yung supply ng ating amplifier. Okay, meron tayong nasa 39 volts. Samantalang itong side naman na to, negative 39 volts. At ito naman po yung kanyang positive 39 volts. So, split type po kasi yung supply ng ating amplifier. So, sunod naman na i-check natin is yung supply natin doon sa ating tone control. So, yung supply natin sa tone control ay ito po banda. Ayan, check natin, ano? So, tap ko lang tong ating kita ba sa tester? Dito na lang, sa ground. Okay, ito po yung kanyang negative 9 volts. Ayan, negative 9. And sa kabilang side naman, ito yung kanyang positive side na to. Positive 9. Ayan. Positive 9. At ito naman yung kanyang negative 9 volts. So, okay yung supply natin doon sa ating tone control. So, next naman is yung supply natin doon sa ating LCD display. Check natin. Or doon sa ating panel. Or sa ating MP3 module. Check natin. What? Bro, what are you talking about, man? So, yung supply natin sa MP3 module, check natin dito sa may regulator, ano? So, ito yung pinasukan natin. Merong 19. Check natin sa regulator. So, possible merong output sa regulator. Ayun, 9 volts din. So, okay po yung supply natin. So, ang gagawin naman natin ngayon is i-check natin kung okay ba yung bias ng ating main amplifier. So, sa pag-check naman po ng bias, i-check po natin or susukatan po natin yung output ng ating amplifier. So, yung kung saan nakakabit yung ating output transistor. So, sa pagsukat po nun, magsusukat po tayo from base to emitter ng ating output transistor. So, dubli ingat lang sa pagsusukat kasi kapag mamali kayo sa pagsukat or mag-slide yung inyong test probe
ay maaaring magsanhiya ng malaking problema. So, maaaring mag-short and matik mayroong masisira sa inyong amplifier. Susukatan natin from base to emitter junction natin. Doon tayong 0.3. Ayan. Dito naman sa side na to. 0.3 din. Pantay naman. 0.3. And dito sa side na to. 0.3. So, okay naman po yung bias ng ating amplifier. So, kapag ganun, pwede na nating ikabit yung ating mga output transistor. Gagawin natin is iti-testing natin yung ating main amplifier habang nakakabit sa kanya yung kanyang tone control. So nakaabang po sa output ng ating main amplifier ay yung ating analog tester na nakaset sa AC. So nakaabang po siya doon. Samantalang pagdating naman sa input ng ating amplifier ay gagamit tayo ng isang maliit na pang testing. So ito ay isang maliit na MP3 player. So, ipa-power on lang po natin yung ating unit. So, kung nakikita nyo po, bumukas yung ilaw ng ating amplifier at kung narinig nyo rin, nag-click yung kanyang relay. So, mayroon na po tayo ng audio na pinifeed dito sa ating unit. So, i-check natin yung kanyang speaker out. So, ayan. So, ayan po. Kung nakikita nyo po, yung pointer ng ating tester, so gumagalaw po siya. So, meron po siya ng deflection. So, ibig sabihin yan, meron tayong output. So, check natin dun sa kabilang channel. Ayan. Same din sa kabilang channel. So, inaan natin yung kanyang volume. So, ngayon naman is magkakabit tayo ng speaker. Sa ganun ay mapakinggan natin yung kanyang audio output. So, bali kung napakinggan nyo po, okay naman yung audio ng left at saka right channel ng ating amplifier. Pero ang pinaka main concern po talaga natin dito ay yung kanyang MP3 player. So, kung nakita nyo kanina, bago natin buksan, wala po talaga ng display yung kanyang panel. So, since pinalitan natin yung mga components dito na mayroong mga kalawang, tingnan natin kung magkakaroon ng response yung ating panel o yung ating MP3 player. Kasi nga, sinukatan naman natin siya, okay naman yung supply. So, tingnan natin kung maging okay yung display dito sa ating panel. So, kung walang magkaroon ng display, mag-proceed tayo sa pag-check ng ating
MP3 player. So, kabit ko lang to guys. So, ayun. Kung nakikita nyo, nabuhay. Diba? So, nagkaroon ng display yung ating control panel. Babasa ba? Ayan, yung nakalagay sa kanya, no disk. Please insert. So, punta tayo sa mode. Ayun, gumana yung FM. Gumana yung line status. Bluetooth. Ayan. So, ibig sabihin po, yung problem ay maaaring nagmula doon sa mga components na mayroong mga kalawang na ating pinalitan kanina. So, ngayon, since operational naman yung ating amplifier, napakinggan nyo naman na nagkaroon ng audio yung left and right channel ng ating amplifier, ang gagawin naman natin yon is ibabalik na natin siya sa kanyang casing and then i-observe natin yung kanyang performance nang sa ganun ma-identify pa natin kung sakaling magkaroon pa ng ibang problema yung ating unit. So, tara, balik ko lang tong unit natin. So, bali nakabit na po natin yung ating amplifier doon sa kanyang casing at try nating i-play yung music. Ayun. So, kung napapakinggan nyo po, functional na yung ating amplifier and meron na siya ng display dito sa kanyang front panel. So, maaaring yung problem ay nagmula lamang doon sa mga components na mayroong mga kalawang. So, kung nakikita nyo yung pinagkaiba ng ating amplifier mula doon sa una. So, sa una, napakadumi niya. Ngayon naman is, kung makikita nyo, malinis na yung ating amplifier at wala na kayong mapapansin na mga alikabok. So, yun lamang po ang maibabahagi ko sa inyo sa napakasimpleng video na to. So, sana po ay meron kayo natutunan sa ating napakasimpleng video. Muli, ako po si Andrew Electronics na nagsasabing, stay humble and be creative. Maraming salamat.